Magandang umaga pong muli mga kababayan. Pag-usapan natin muli itong impeachment na ginagawa ngayon dyan sa Senado. Marami po kasi nagsasabi na wala namang patutunguhan itong impeachment. At malabo pa sa sabaw ng pusit para makakuha sila ng 16 votes para sa convictions ni Vice President Sara Duterte. Diba? At ako naman, sa aking malalim na pag-iisip, kung tinitingnan natin ngayon dyan yung mga pangyayari sa Senado, mukhang malabo nga mga kababayan. Pero saan nga ba tutungo itong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Sabi ni Sherwin Gatchalian, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte ay mukhang aabot pa to o matatapos pa ito ay mga February next year, kung hindi ako nagkakamali ha. Correct niyo lang po ako kung mali yung sinabi ko. February ba? Tama yung sinabi niya? February? Diba? Bakit ganun po kahaba mga kababayan? Kahit na sa tingin ko mahihirapan silang i-convict dito ang ikalawang pangulo. Pangalawa, wala naman silang ebidensya, di ba? Tingnan mo yung mga witnesses nilang pinipresent. May mga kaso. Tingnan mo yung pag-present nila kay Ramil Madriaga dun sa Committee on Justice. Di ba? Pinagtatawanan po ng madlang people. Ngayon, yung first witness nila dito na si Kalilong, marami palang kaso yun na ipinikilala at nagpakilala siya sa kanyang sarili na isang expert sa loob lang ng 2 linggo. At doon siya nag-aral sa Maxcore, diba? Interventure Company, na ang produkto ay nagbebenta ng mga CCTV, diba? At iba pang mga surveillance equipment. Hindi po nagtuturo o nag-aalok ng mga training para maging expert sa forensic. So, ang layo po di ba? At doon po sa mga pagtatanong ng mga senator judges, lalo na itong si Peter Alan Cayetano, tapos na po yung boxing. Nung tanungin siya ni Senator Peter Alan Cayetano, ano ba yung pagkakaintindi niya doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte? Conditional ba yun? Conditional threat ba yun? Or hindi? Anong sagot niya? Conditional po, Your Honor. Tapos na. Diba? So ano pa? Wala na. Laglag na po. Hindi po napatunayan na pinapalabas nitong mga prosecution panel na merong credible na threat ang presidente, si BBM. Di ba? Tapos na. Kaya itong impeachment na to na pinahahabaan lang nila, puro lang sila rito propaganda. Yung mga prosecution panel ang trabaho pala nito hindi mag-prosecute, kundi mag-propaganda para makakuha ng atensyon, simpatya, maglilok ng kaisipan ng mga taong nagsusubaybay
dito sa impeachment na to. Di ba? Yan po kasi ang trabaho nitong prosecutions, kundi magpropaganda. Yan po naman kasi trabaho talaga ng isang politiko. Walang iba kundi magpropaganda. Iba po sa kanilang kinikilos at doon sa kanilang sinasabi. Di ba? Para mang yung pag naliligaw ka, kung ano-ano mga matatamis ang binibitaw mong salita. Diba? Ganun po yan eh. Ang tawag po dyan ay propaganda. Ayan. Pero malayo po sa katotohanan. Ngayon, umiikot ngayon sa social media itong balita na pag nagretiro daw yung Chief Justice ng Supreme Court na si Gismundo, ay ang papalit daw ay itong si Boying Remulla. Oh, patay tayo dyan, mga kababayan. Ano po ang pwedeng mangyari kung si Boying po ang uupong Chief Justice? Hindi ba nang siya umupo bilang ombudsman ay pinagkakasuhan niya itong mga senador para mabawasan, di ba, yung acquittal sana, o para mabago man lang yung threshold ng convictions sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nung malaman niya na nagsalita dito, pero bago po magsalita dito si Chis Escudero ay nag-post po ito si itong static display na Senate President, diba? Na isang mannequin, ano ba tawag doon? Isang display, ano ba tawag dyan sa Senate President nila ngayon, diba? Na nakakahiya. Nag-post po ito si Sherwin Gatchalian na 16 po dapat ang bumoto para ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Pero agad-agad po niya itong binura, mga kababayan. Siguro, dahil napagalitan siya ng kanyang amo. Diba? At, marami pong natuwa nung nilinaw ito ni Chis Escudero na dapat 2/3 po ng numbers of senators o ng mga senadors ang boboto para ma-impeach itong ating Vice President Sara Duterte. Ilan po yung 2/3? 16. Maliwanag po yan, 16. Diba? Inuulit pa po yan. At itinanong ni Senador Pampilo Lacson. At muling sinagot po muli ni Chis Escudero na yung threshold ng conviction ay dapat po ay 16 senators ang boboto, mga kababayan. Mukhang nakikita nila na malabo yan. Para mabago yan, sapagkat ang Korte Suprema po ang final interpreter ng batas. Diba? Kaya nga supreme eh. Wala nang iba pa, wala nang lalagpas dun. Siya na. Diba? Kung magkamali man sila, walang iba magbabago dun eh. Sila din, yung Korte Suprema. Mga kababayan. So, kung totoo man na uupo itong si Boying Remulla bilang Chief Justice, hindi kaya ang plano nila ay baguhin yung thresholds of convictions ni Vice President Sara Duterte? O baka gawin na lang nilang mas maliit pa sa 16. Gawin nila lang 13 kasi 13 lang sila eh. Di ba? Yung posibleng bumoto sa conviction ni Sara Duterte ngayon ay 13 lang. Napakaliwanag yan. Hindi kaya yun ang mission ni Boying Remulla para maging Chief Justice ay para baguhin
yung threshold of convictions ni Vice President, di ba? Pag nagkaganyan po mga kababayan, at ginawa nila yan, abay, gaguhan na po yan. Talagang niyurakan na nila. Hindi na nilirespeto ang ating saligang batas. At ano pong epekto nito? Magkakagulo. At pag nagkagulo, ano pong mangyayari? May posibilidad sila na mag-declare ng martial law. Diba? Yun po ang nakikita ng napakaraming mga political analyst ngayon dito sa ating bayan. Dalawa lang naman po yan eh. Either mag-declare ng martial law, kasi pag nag-declare ka ng martial law, no election na po yun. Diba? No election. Or, isusulong nila yung pagbabago sa ating saligang batas. Dalawa na lang ang pwede nilang gawin, mga kababayan. Huwag lang makaupo itong ating Vice President sapagkat napakarami pong mananagot sa administrasyong ito, mga kababayan. So, hanggang dito na lang po at hindi na po ako magtatagal. Paki-share and like naman po itong aking vlog. Maraming salamat po sapagkat ang munting kikitain po nito ay ipangtutulong po namin sa mga kababayan nating naghihirap. Salamat po.